So, hello guys, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, meron pong hamon itong si Harry Roque dito sa ating presidente at sa ating pamahalaang gobyerno. Alam nyo naman na itong si Baklitang Hitad ay nabinbinan na po ng warrant of arrest at nagtatago ngayon sa ibang bansa. Dahil nga po sa kasong human trafficking. Now, pumapalag itong si Harry Roque kasi alam nyo naman na kinakausap na ng Department of Justice ito nga pong Interpol tungkol nga po dito sa, communication para mahuli. 'Di ba? Mahaina ng red notice itong si former spokesperson Harry Roque para nang maipabalik dito sa bansang Pilipinas. Like, makansela yung passport at iba pa. Now, ang sabi ni Roqueta, lumalaban si Akla. Sabi niya, "Come and get me." Ready pala sila sa akin eh. Bakit hindi nila ako makuha? Alam niyo ba kung ano reply ni Atty. Claire Castro? Wait and see. Di ba ganyan noon katapang si Teves? Naalala ninyo, ganyan katapang si Teves. Ngunit nung nahuli, tingnan ninyo, umatras din ang buntot. Si Digong, ganyan din katapang before. Ano yung sabi ni former President Duterte? Ang tagal ng ICC, habang buhay pa ako, puntahan nyo na ako. 'Di ba? Ang tagal-tagal daw, bagal-bagal. Paano daw kung masyukti na daw siya, hindi na daw siya mahuli. Nung nahuli, sabi niya, I want to come back in our home, Philippines. That is my hometown. Ano ba yung ginawa ko para naman yan sa mamamayang Pilipino? Ganun sila katapang magsalita. Pero pag nandyan na mga minamahal, biglang nababahag yung buntot. Biruin nyo ito. Tinawag ba naman ni Roqueta na sinungaling din itong si DOJ tungkol sa asylum niya na denied ng Netherlands. So ngayon, panoodin natin itong balitang to. Tinawag ni Atty. Harry Roque na fake news ang sinabi ng Department of Justice na hindi pinagbigyan ang kanyang asylum request ng the Netherlands. Gate ni Roque, hindi na raw siya nagulat na ang DOJ ay naging tagapaghatid-anya ng fake news. Strike 2 na raw si DOJ Secretary Boyeng Rimulya at tila nakuha lang daw ang balita sa anya ay usapang marites. Gate pa ni Roque, nagpunta lang daw siya sa Germany para sa isang event sa Filipino community doon. Nakabalik na rin daw siya ngayon sa the Netherlands. Ayon kay Rimulya, ang pagkakaalam daw niya ay hindi pinagbigyan ng the Netherlands ang asylum request ni Roque. Oras naman daw na makansela ang kanyang pasaporte. Pwede na raw siyang ipahuli sa Interpol at pauwiin sa Pilipinas. Ang alam ko, hindi siya nabigyan ng asylum ng Netherlands. Kaya nasa Germany na ang pagbibigay nito kung sa pakasakali. So, hintayin natin. Basta yan, pwede naman file na extradition niya pagdating ng panahon. Mga kapatid, Mean Los Baños. Iyak, malala si Baklitang Hitad dahil pinaghahanap. Kumbaga pinapalakas niya na lang yung loob niya, mga minamahal. Tapos ngayon, alam niyo ba kung anong ginagawa ni Roqueta ngayon? Oo, meron silang panibagong ganap, mga minamahal. Si House Speaker Martin Romualdez naman yung kanilang punteriya. Katulad nito, si Roque yung may pakanan yan. Diba? Duterte supporters, sabi dito, turn on Romualdez. Nandyan din si Harry Roque mamaya-maya, mga minamahal. Gumawa sila ng live video. Ano ba yung tawag doon? Para ipamukha sa taong bayan na deserve na daw ni House Speaker Martin Romualdez na mag-resign sa pwesto. Yung kanilang grupo, mga minamahal na tawag dito, hanapin ko Yung grupo nilang tawag dito, Kongreso ng Bayan, kung tawagin. Yan po ay isang Grand Assembly of Nothing. Oo, mga minamahal, fake yan. Tapos, forced din yan. Pinilit lang yung mga a-attend dyan. Diba? Sa madaling sabi, fundamentally useless yung ginagawa nitong mga kupal na to. Oo. Kasi alam nyo, bakit ba kayo mag-aaksayan ng oras? Hindi, tanong ko lang sa mga atin dyan, ba't nyo pag-aaksayangan yung oras nyo para naman sa taong walang kwenta, yung pinaglalaban ninyo? Diba yung isa nagtatrabaho, ano pang sabi niya, ni Princess Abante? Mas okay na tawaging tambaloslos kaysa magnanakaw.
Di ba mga minamahal? Ano yung pinaglalaban nitong mga taong to? Ito, ayan o. Bring him home. Ano yung pinaglalaban nitong mga taong to? Tingnan nyo, tinawanan nga lang mga minamahal. Mas madami pa yung haha-react. See? Di ba? Pinagtawanan. Kasi nakakatawa naman talaga. Bring him home daw, si FPRRD. Di ba? Alam nyo kung ano yung pinaka-importante na dapat gawin ng isang public official is yung accountability para sa mamamayang Pilipino. 'Di ba? Si Digong hindi nagawa yung accountability na yun. Wala accountability si Digong. Transparency, ang daming confidential funds. 'Di ba? Pinaglalaban niya si Digong na ang daming krimen na ginawa. For what? Tapos ipaparesign niyo si House Speaker Martin Romualdez. For what reason? Yung isa nagtatrabaho, yung isa ang daming krimen. Kaya nga taas ng standard ng mga Pilipino eh. Ayaw sa magnanakaw pero sumusuporta sa mga magnanakaw. 'Di ba? So paano makakakuha ng hustisya? Yung mga kababayan natin Pilipino na binaboy, 'di ba? Na niyurak, 'di ba? Yung justice sana must be uphold. 'Di ba? Uplift. Lalo pat sa mga mahihirap na hindi nabigyan ng hustisya dahil sa maling pamamalakad ng war on drugs ni Digong. Katulad din ni Sara. Sara should face the trial. 'Di ba? Ang kailangan dito, public accountability, transparency. Itong grupong to, matanong ko lang ha, mga minamahal, itong grupong to, hindi kaya't may kinalaman din to sa korupsyon? Ako'y nagtatanong lamang, itong grupong to, sa tingin ninyo, mga minamahal, may kinalaman din ba kaya to sa korupsyon na nangyayari nung panahon ni Duterte, kaya gusto nilang mapauwi, or involved sa mga hindi magandang kalakaran? Nagtatanong lamang po tayo dito, mga minamahal. Di ba, bring him home? Yung mga yung mga free time ninyo, make it worthy. To be honest, gawin ninyong, diba? Worthy things, yung mga free time ninyo. Diba, kaysa naman yung pumupunta kayo sa mga rally na wala naman din kayong maasahan, diba, sa rally na may mga political affairs. You know what I mean, mga minamahal? Yung rally na pinupuntahan nila, like, wala namang mapapala para sa buhay nila. Dapat yung mga free time ninyo, spend nyo na lang sa family time, banding kayo, 'di ba? Yun na lang yung gawin ninyo, lalo pat sa mga matatanda dyan, na mga maka-Duterte. Ano nyo na lang, ingatan nyo na lang yung life nyo, mag-exercise kayo, ganun yung gawin ninyo. Hindi sasali pa kayo dito sa mga political affair, tapos at the end, may mga heart attack, ganyan, katulad doon sa kay OJC, 'di ba? Maging objective naman sana yung mga tao ngayon. Yun lang. Yung pagrarally ninyo, hindi natin pwedeng sabihin na digmaan na to. Hindi, mga minamahal. Ina-uphold lang natin dito yung rule of law and due process. And no one is above the law. Tandaan ninyo. Alright, mga minamahal. Anyway, it's me again, Alicia ninyo. At nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Pahingin lang po ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and hit notification bell, mga minamahal, for more updates.